They called your bluff. Hindi pwedeng ilaglag si Carlos. Authorized si Carlos. At ang dapat yung aminin, itong agreement na ipinasok ni Carlos, nagkaroon nga ng tinatawag nung spokesperson Padilla ng AFP na flawless rotation nung Pebrero. Ipinasok itong gentleman's agreement ng Enero. Nung February, ang sabi ni spokesperson Padilla, flawless ang naging rotation ng buwan na yun. Pero matapos ang Pebrero, na-realize nyo, ay kailangan natin i-demonize si Duterte. Kailangan natin sabihin, binenta ang soberenya ng Pilipinas sa pamamagitan na gentleman's agreement. Kaya, ibinawi na naman yung new model. Ano nangyari? Nagkabombahan. Kasi nga, pag hindi sumunod sa kasunduan, edi babalik sa hidwaan. Ang kailangan po natin, yung mga pamamaraan na habang hindi pa nare-resolba with finality itong agawan ng teritoryo, magkaroon ng kapayapaan. Kung ako'y namumulitika at sasabihin ko, kayo nagbenta ng soberenya. Hindi po. Naintindihan ko po ang intensyon ninyo. At kapareho po kayo ng intensyon ni Presidente Duterte nang siya'y pumasok sa gentleman's agreement. Magkaroon ng kapayapaan habang hindi pa nare-resolba ang agawang ng teritoryo. Pero habang gagawin niyo pong demonyo ang pumasok sa kasunduan nito at kami po'y naniniwala, ang sabi ng kanyang mga classmates, mga ulul, the best of the best. Hindi para yan magsinungaling. Huwag niyo sirain ang pagkatao niyan. At kapag ginawa niyo yan, suportado namin siya. O kita po, ang resulta, pinatawag lahat ng opisyalis ng Army at ng Air Force para sabihin, bantayan niyo yung Navy na yan. Nag-aalma sila. Ganyan pong pagbasa ng mga pangyayari sa ating lipunan. Running scared po sila dahil hindi nila akalain na aalma ang ating Navy dahil tinatawag na sinungaling at intermitido. Basically, kung siya'y pumasok na walang otoridad para pumasok dito sa kasunduan, hindi ba yun ang intermitido? Ay, hindi po sila papayag. They are professional soldiers. Pumasok sila dyan because they are duly authorized at ang kanilang mandato to manage the dispute habang hindi pa nare-resolve, magkaroon ng modus vivendi at ang resulta po ay new model. Kaya po new model yan, meron talagang pagbabago sa gentleman's agreement. Yung limitasyon na once a month at saka isang vessel lang ang magde-deliver, isang vessel lang din ang magbabantay at saka yung prior notification. Yan po yung mga bago dyan, kaya new model at hindi lang gentleman's agreement. So, gising! Nag-hysteria kayo na ito ay unauthorized kasi nungalingan, yung pala totoo, pero wiretap. Ngayon daw, iimbestigahan nila mga Chinese embassy official. Ano ba naman kayo? Para naman hindi nyo alam sa international law, absolutely exempt from local jurisdiction ang mga diplomatic personnel. Hindi nyo sila pwede imbestigahan. Ano ba yan, DFA? Bakit kayo nagpapadala sa politika ng Malacanang? Parang hindi nyo alam ang international law nyo. Paano nyo imbestigahan ang mga embassy personnel? Ang mga diplomatic agents? Nahihibang ba kayo? At kapag kayo nag-expel, sabihin natin na-expel nila yung diplomat ng China, sa tingin nyo hindi gaganti ang China? Sino ba mas may kailangan sa China? Ang Pilipinas o ang China? Mabubuhay ang China na wala tayo. Hindi tayo mabubuhay na wala ang China. Siya ang pinakamalaking trading partner natin. 30% ng lahat ng ating langis galing dyan. Yun lang ang pigil ng China. Sana tayo kukuha ng langis. Nagulat ako dyan dahil akala ko talaga Middle East ang galing ng ating mga langis. Yung pala, sa Middle East, pinaprocess yan sa China. Kaya ngayon, nagsasarado na yung mga processing ng mga lokal na kumpanya ng langis. So, gising-gising naman kayo. Ano ba kayo? Nakakahiya kayo sa international law. Kaya tayo pinagtatawanan sa buong daigdig. Sinong maniniwala sa daigdig na ito na ang 3-star general ay papasok sa isang kasunduan na walang otoridad? At saka yung mga pinagsasabi pa na ating mga gabinete. Masyado naman kayo isip kay Presidente na nawalan na kayo ng integridad. Dahilan kaya umalma na ating hukbong sa datahan. Diba? Bukod sa mga gabinete attorney, nakakalungkot din. Maging yung ilang mga mambabatas, nagsasabi na this is part of bullying tactics ng China. Itong pagpapalabas nga, itong transcript, itong new model agreement
At kailan din nagsasabi, it's an act of desperation para lituhin yung taong bayan dito Pero sa issue sa bakit China. hindi nila pinagsalita si Carlos? Bakit hindi nila pinatatawag si Carlos? Baka pag iimbestigahan ang gentleman's agreement, dapat iimbestigahan din ang new model. Dahil kung pagbenta sa soberenya ang gentleman's agreement, lalo na ito. Pero hindi po yun eh. Ako na po magsasabi sa inyo, mga kababayan. Ang importante po, makamit natin ang kapayapaan habang wala pang solusyon sa agawan. So tama po na humanap tayo ng mga papamaraan. At yung pag-uusap po sa panig ni Carlos at sa mga Chino, patunay na ang Pilipinas at ang China ay nag-uusap para magkaroon ng mapayapang solusyon sa ating mga hinaharap na paghamon. So hindi po masama yan. Kaya lang kasi nagkaroon sila ng desisyon na, sige, i-demonize natin si PRRD dahil dito kay Harry Roque na inilabas yung gentleman's agreement na secret. Anong secret yan? Ilalatahala ngayon sa periodiko. At yan ay re-report mismo ni Delphine Lorenzana doon sa Committee on Appropriation ng House of Representatives. Nung ako'y kongresista pa at ang duda ko po, ako pa ang nagtanong. Hayaan niyo po, itatanong ko yan sa committee transcript. Dahil ang duda ko po, ako pa nagtanong yan. Kaya yan, naka-ukit sa aking isipan. At ako naman, di ko naman sinabi na pinasok yung gentleman's agreement na spokesperson ako. Hindi po, ang sabi ko, nadatnan ko na yan. At kaya alam na alam ko, nandun ako sa hearing na yan. Alam niyo po, napakasipag ko nung ako'y kongresista. At ang paborito ko talaga, yung budget process. Yung iba na nakihilo sa budget process, ako talaga, gustong-gusto ko yung budget process na yan. Talagang lahat ina-attendan ko as Deputy Minority Floor Leader noon. No? Kaya swerte-swerte si Manong Suarez sa akin dahil talagang miski wala siya, nandun tayo. Unang-una tayo nagtatanong dahil ganyan yung parliamentary procedure ng minorya ang nagtatanong pagdating sa budget. Attorney, yung pulso ng ating mga kababayan, sinasabi nila dito, gusto nilang marinig si Vice Admiral Carlos na magpaliwanag hinggil na dito sa new model agreement. Nananawagan ako, hindi bali sa House dahil alam naman natin sunod-sunuran yan. Senator Amy Marcos, kayo po chairman ng Committee on Foreign Relations. Pwede ba ho, imbestigahan nyo na itong bagay na ito? Dahil importante rin po na malaman natin ang katotohanan kasi lumabas na eh. Nandiyan na ang transcript. So wala na tayong executive privilege na tinatawag, nailabas na eh. So dapat lang malaman natin kung may authority ba talaga si Carlos o hindi at bakit pinasisinungalingan ni Secretary Gibo at ni Secretary Anyo. Alam niyo ba may isang Lieutenant General na nanawagan sa resignation ni Anyo at ni Gibo? Nakita niyo ba yon? Nalathala yan. Ito ha. Meron akong screenshot po eh. Pasensya na kayo ha. Ibang television kasi yan eh. Ibang television yung nag-broadcast yan. Pero ang ipinakita ay ito. Lieutenant General Orlando De Leon pinagre-resign ang kaklase niyang si Secretary Anyo N. Gibo. Lieutenant General din po yan ha. Mantakin mo parang isang Lieutenant General na pag manawagang mag-resign na dahil ginagawang sinungaling yung classmate nila na si Vice Admiral Carlos. Simula lang po ito ng nabubuong kulo sa buong sandatahan. Ang maganda naman po dito, kung nagdidesisyon sila na umakto, may provision po talaga sa saligang batas na ang buong sandatahan ay protektor ng Pilipinong people, ng mga sambayan ng Pilipino. Kung itatanggi nila ang isang kasunduan na nagdulot na ng kapayapaan at naging dahilan para hindi mamatay ang kasundaluhan natin sa giyera na wala naman tayong interes, hindi ba yung pagtalikod sa ganitong kasunduan na magdudulot ng kamatayan ng kasundaluhan ay isang bagay na po pwedeng paghimasukan kung ikaw ay protektor ng taong bayan. Wala po akong krimen na ginawa dyan, ha? Dahil hindi po akong gumawa ng saligang batas na nagtalaga sa buong sandatahan bilang protektor. Namumuo na po, gumukulo na po sa hukbong sandatahan. Kaya panic mode ang buong Malacanang ngayon. Nandyan ang new model na naging dahilan na magalit ang hukbong sandatahan sa kanila. Naku, damage control sila, pinatawag ang Air Force at saka ang Army. Alam mo, pag ginawa mo yun, lalong mabubuisit ang Navy. Dahil alam nilang pinagkakaisahan sila. O, pumutok ang drug issue ni Junior
otherwise known as cutting. Ito yung pinapakita natin, attorney, yung pupulong. Yung pagpupulong, wala po dyan ang Navy. Bakit kaya? Di ba? Anong dahilan mo kaya ikaw yung mag-conference, command conference na hindi mo kasamang Navy na nandun kasi? Kasi, pag nagkaroon ng command conference, sisipot si Carlos. Sisipot itong Lieutenant General na kaklase ni Carlos na pinagbibitiw si Anyo at Sagibo. Di ba? At ano pa? Nandyan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Nandyan nawawalang 20 pesos kada kilo ng bigas. Pag pinagsama-sama, pumunyo yan. Baka nga po, hindi magtagal sa pwesto ang Presidente Marcos Jr. At harapatan po niya ng taong bayan. Nagkaroon pong desisyon ng Korte Suprema na kapag ang taong bayan na nagdesisyon na sipahin ng isang presidente, yan po illegal. Hindi po yan illegal.